Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po si Kindness guys. At ngayon guys, ang i-vlog ko naman po ngayon ay ang aking tanim. Ayan, so update po ako sa mga tanim ko guys. At syempre, may itatanim po ako. Ayan, so ito guys, gusto ko lang din po na i-share sa lahat. Yung nangyari po kasi sa kamatis ko, yun sa mga nakapag-subaybay po ng aking mga vlog, yung mga previous ko po na mga na-upload na videos ko po, is napakita ko po na namatay po yung kamatis natin dahil nga po sa sobrang init ng panahon po dito sa Japan. Ayan, so isa po guys na syempre nagsisimula po tayo sa pagtatanim. Ayan, may naobserbahan po talaga ako na yung tanim pala guys, mas maganda pala na i-direct talaga natin mismo sa lupa. Ayan, so hindi ko naman po sinasabi na hindi maganda magtanim sa paso. Yun nga lang po guys, maganda po magtanim sa paso at lalo po kung naalagaan natin mabuti. Yan po. So ang ibig ko lang pong sabihin is, sa paso kasi guys, kailangan mo talaga siyang alagaan. Yan. So kailangan mo yung diligan, yung mismong tanim para maka-absorb palagi ng tubig. Ayan po. So, dito kasi guys, sa sitwasyon po ni Kindness is may trabaho po ako araw-araw. Yan. So, nakakauwi ako gabi. So, sa umaga, nadidiligan namin siya. Pero mga tuwing tanghali talaga, kahit ngayon po guys, mag-aalas 5 na po ng hapon dito, napansin niyo po, talagang mainit na mainit talaga. Iba po ang summer sa Japan. Yan. So, sa napansin ko guys, ito po i-share ko po sa inyo. Yung kamatis ko po at ito po ay kamote. Ayan. So, yung kamatis ko po guys, magkasabay ko po itong tinanim. So, actually, mas madali ko nga didiligan tuwing umaga yung kamatis ko po. Ayan. So, kasi yung kamatis ko po, sa mga hindi pa po nakakaalam, tinanim ko po kasi siya, nilagay ko po siya sa paso. Yung kamote ko naman, kung napansin niyo po, direct po talaga siya mismo sa lupa. Ayan. So, ito ay minsan ko lang po siyang nadidiligan. Pero kung nakikita niyo po guys, buhay na buhay siya. So, ibig sabihin pala guys, ang lupa pala, yung tanim natin, kapag dinirik pala natin itanim sa lupa, mas lumalaban din pala sila guys. Kahit gaano pa kainit ang panahon. Ayan. So, ibig sabihin, kung syempre siguro guys, sa ilalim ng lupa, mas may naano pa sila na lamig. Yan po. May nalanghap pa sila na lamig mismo sa kanilang mga ugat nila po. Yan. Kaya isa po siguro na dahilan na kahit hindi mo siya araw-araw madidiligan, kapag dinerik pala natin na itanim mismo sa lupa talaga, mas may tsansa na mabuhay po yung tanim natin. Ayan. So, natuwa mo po si Kindness guys kasi hindi ko pa po alam guys kung kailan po ako nito makapag kaya ko siya i-vlog kung mag-harvest na ako ng kamote. Ayan po, excited din po ako nito guys. Ayan, so nakikita niyo po, maliit lang po ang tanim-tanim ni Kindness dito sa Japan. Ayan, so gusto-gusto ko lang po yung talaga na may mga tanim ako sa palibot ng bahay. So this time naman guys, ay ipakita ko rin sa inyo ngayon dahil tatanggalin ko yung kamatis kasi alam ko na medyo mahirapan lang talaga siya mag-survive. Ayan po. So yun guys, tatanggalin namin ngayon yung kamatis guys at saka pipino. Ayan, so itong pipino guys, marami na akong nakuhang bunga nito. Actually meron pa rin siyang bunga guys. Ayan, pakita ko po sa inyo. Pero alam ko na hindi na talaga maganda yung bunga niya talaga. Tapos yung ampalaya, ayan, naka-harvest na rin po tayo guys. Yan. So, yung kamatis lang talaga guys, hindi ako naka-harvest nito. Ayan. So, actually, may naman siya guys, parang mabubuhay siya. Ayan. Pero, may plano na rin po kasi ako sa lupa. Gagamitin ko po siya. Ayan. So, pakita ko po sa inyo guys, tatanggalin muna namin tong mga tanim na to. Ayan po. So, kailangan lang po na ligpitin natin. Yan po. So, yun na guys. Tatanggal na po yung ating kamatis. At yung ating pipino, ayan. So, yung pipino natin guys, naka-harvest tayo nun. Tsaka ang palaya. Maganda po yung naging bunga. Yung iba po, hindi ko na siya na-vlog. Yan. Pero halos sa pipino talaga, ang dami naming na-harvest. Yan po. So, since sayang po yung lupa, ang ginawa namin ngayon is, tinanggal muna namin sa
mismong paso. Ayan po. So, try namin ngayon na magtanim guys sa mismo na lupa talaga at i-direct ko po. At yung tatanim ko po ngayon is alugbate. Ayan po. So yan na guys, tinanggal na namin sa paso yung kamatis. Ayan. So nanghinayang po kasi ako guys, hindi ko siya itatapon. Parang nanghinayang ako kasi nga lumalaban naman din siya kasi may parang lumabas din sa kanya na parang mga similya. Kaya nilipat lang din po ni Kindness sa lupa po mismo. Ayan. So ganito lang po yung ginawa ko guys. Ayan po. Tapos ngayon, ito naman po yung alugbati natin guys. Ayan. So ito ay niluto namin kanina. Ulam na sabaw na isda. Nalagyan namin yung alugbati. So yung ano niya, ito naman yung itatanim ko. Ayan po. So ganyan lang po guys. Ang gagawin ni Kindness, magtanim-tanim tayo ng alugbati. Ayan. Okay. Tapos, ayan lang po guys. So, lambot naman yung lupa. Ayan. Tapos, dito rin. Ayan guys. Ayan po. Ayan. So, magtanim-tanim tayo ng alugbate. Para may ano tayo guys, magka-harvest, edi may gulay na naman si Kindness. Yan po. Yan. Tapos dito naman tayo. So masaya ako guys kapag may naitanim si Kindness ulit. Tapos may ano naman, i-harvest na naman tayo. Okay. Wow. Alam isa hangin guys, ay. Ayan po. Okay. Guys, dito naman tayo guys. Tingnan naman tayo. Para marami yung alugbati natin guys. Yes, ito naman. Ang sarap panoorin guys kapag may kapag may bunga na yung mga tanim natin. Ang sarap po talaga sa feeling. Yan. Okay. Naman tayo guys. Wow. So gusto ko yung lupa na ganito guys kasi may halo kasi ito guys na parang pampataba ng tanim. Yan. Okay.
Ang ganda panoorin guys. Tapos yung lupa. Ano? Buhay na buhay ang lupa. Kulay itim. So, narinig niyo po yun guys. So, ganyan po yung Japan. Kapag alas 5, tumutunog. Tuloy lang ang pagtatanim ni Kindness. Ayan po. So, ayan na guys. Tapos na po tayong magtanim ng ating alugbati. Ayan po. So, gusto ko yung ano guys, pagtatanim ngayon. Dahil nasa lupa siya. Tapos, ang ganda-ganda po panoorin guys, yung lupa, kulay itim po. Ayan guys. So, nakikita niyo po na talagang healthy po yung tanim natin nito siguro. Kasi nga, nilagay na natin sa lupa at mismo ito po guys, may mga ano na to, pampataba talaga to, may halo yan. So, yan guys, nulit ko po yung kamatis natin, hindi ko po siya tinapon. Yan, so sinabay ko po ulit na tinanim, dinirik natin sa lupa at yan po, obserbahan natin ang kanyang paglaki at pag makabunga siya, yan po. So, yun guys, tapos na po tayo ngayon sa pagtatanim ng aking alugbati. Ayan, so sana guys, magkaroon din ito ng, makaharvest rin po tayo nito balang araw. Ayan, so at i-update ko po sa inyo guys kapag okay po yung tanim natin. At higit sa lahat, i-update ko rin po sa inyo guys ang aking kamatis kapag nabuhay po siya. Ayan. So, diligan ko muna ito guys. At muli, ito po si Candice OFW po ng Japan. Yoroshiku onegaishimasu po sa lahat po ng mga kababayan ko po dito sa Japan. At maraming salamat po sa inyo lahat guys. Bye!